Welcome back dito sa channel natin. Magpapatuloy tayo ng update sa iba't ibang mga bagong station ng LRT Line 1 dahil nalalapit na nga ang opening ng mga ito. Andito naman tayo ngayon sa Ninoy Aquino Avenue Station, malapit ito sa airport. Isa sa mapapansin natin sa station na ito, ang kakaiba na location. Makikita naman natin ang dalawang magkabilang dulo ng station ay nasa magkabilang side ng street. Ilang linggo na nga ang nakaraan ng sunod-sunod na ang pag-testing ng mga train ng LRT Line 1 bilang paghahanda sa grand opening. Ayan, makikita naman natin ang mga 4th generation trains na pumapasok dito sa bagong station. So ayan guys, pasensya na kayo dahil maraming ang dumadaan na mga sasakyan at hindi natin maiwasan na makita dito sa video dahil nga nasa gitna ng highway itinayo ang station. Tinetesting ang iba't ibang mga train sa ngayon para smooth ang operation kapag binuksan na itong mga bagong station. Andito naman tayo sa kabilang side ng station. Kapag dito ka sumakay o bumaba sa Ninoy Aquino Avenue Station, dapat alam mo kung saang side ka bababa. Dahil kapag nagkamali ka ng baba, nasa kabilang side ka na ng highway. Elevated ang concourse at platform level ng stasyon na ito. Dito sa may ilog, umikot ang linya ng LRT Line 1. Hindi ko alam kung bakit ganito ang ruta ng linya. Mamaya pupuntahan pa natin yung ibang mga stations. So ayan guys, mukhang handang-handa na ang Ninoy Aquino Avenue Station para sa grand opening. 5 station lang muna ang magiging operational sa susunod na buwan. Yung 3 station kasi ay hindi pa naitayo dahil sa issue sa right of way. Simple lang ang design ng mga bagong station ng LRT Line 1. Inspired ito sa disenyo ng mga lumang istasyon mula sa Baclaran hanggang sa Monumento. At nagkaroon lang ng upgrade sa design kung saan meron ng concourse level at escalator at elevator na wala sa mga lumang istasyon bukod sa Balintawak at Roosevelt. Ito naman ang MIA Station. Ayan, makikita naman natin ang mga trains na maya't maya ang pagdaan dito. Mas nauna na nga tayo nagbigay ng update sa Asia World Station na itinayo dito sa tabi ng PTEX.
Ang Asia World Station naman ay under construction pa, pero mukhang malapit na rin namang matapos. May entrance exit dito na connected sa mismong PTEX Terminal Building. Mas mapapabilis na ang pagbiyahe mula sa PTEX papunta sa Manila at Quezon City kapag naging operational na ang Asia World Station. Ganon din ang pagpunta dito sa PTEX, hindi mo na kailangan pang sumakay ng bus dahil diretso na nga dito ang LRT. Ayon pa sa huling update ng Light Rail Manila, nakaschedule ang opening ng 5 bagong istasyon sa last week ng October. Abangan natin kung matutuloy ba yung schedule na yan. Andito naman tayo ngayon sa may SM Sukat Annex. Malapit lang dito itinayo ang Dr. Santos Avenue Station. Ito muna ang pansamantala na dulo habang wala pa yung 3 bagong station. Dito yung magiging entrance papasok doon sa station na medyo malayo din mula dito sa highway at sa SM. Dahil sarado pa nga dito at ongoing pa na ginagawa yung walkway papunta doon sa station, doon muna tayo sa likod ng SM para makita natin yung progress. So ayan guys, biglang umulan. Pupuntahan pa naman natin yung Dr. Santos Avenue Station. Pero sige na nga, wala naman tayong choice at ayoko nang bumalik dito dahil medyo malayo. Magkakaroon pala dito ng sariling transport terminal. Ayan, makikita nyo naman dito sa tabi ng station, magkakaroon ng transport hub. Medyo malayo talaga yung station sa magkabilang highway kahit saan ka dumaan. Ang tanong, bakit kasi dito itinayo ang station, hindi na lang dito sa tabi ng SM? Hanggang dito sa dulo umabot din ang mga bagong tren. Tinetesting kasi niyan ang bagong signaling system.
So ayun guys, nagulat lang ako sa nakita ko, bakit Villar City ang nakalagay dito? Ang alam ko ang Villar City ay nasa Cavite. So ayun guys, kahit pa paano, mayroong masasakyan ang mga commuters dahil magkakaroon nga dito ng transport terminal. Hanggang sa ngayon pala, hindi pa na-resolve ang right-of-way issue para sa tatayuan ng tatlong station, isa sa Las Piñas, sa Pote at sa Bacoor, Cavite. Ayon pa sa Light Rail Manila Corporation, sisikapin nila na ma-resolve ang right-of-way issue ngayong 2024 hanggang sa 2025. At kapag na-secure na nila ang right-of-way sa year 2025, inaasahan naman na magsisimula na ang construction sa year 2026 at sisikapin nila na matapos ang construction ng tatlong bagong station sa year 2028 at finally magiging operational na sa year 2030 hanggang sa Bacoor, Cavite. Para sa mga commuters na magagaling sa Cavite, maghihintay pa muna ng ilang taon bago pa umabot doon ang LRT Line 1. Anyway, estimated time frame lang naman yan. Pero kapag napabilis ang right-of-way acquisition, mas maaga na masisimulan ang construction at operation. Dahil malakas pa nga ang ulan sa labas, tawid muna tayo mula dito sa SM Annex papunta doon sa kabila sa SM Sukat Main Building. May elevated walkway dito na nagko-connect sa dalawang building ng SM. Ang lawak din pala ng food court dito sa SM Sukat. Anyway, ano masasabi nyo sa progress ng LRT Line 1 Cavite Extension Project at sa nalalapit na opening ng 5 bagong station? Mag-comment lamang dyan sa baba.
ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.